The Eternal Bloodline. Kabanata 61. Sa kabilang banda, huminga ng malalim si Alec habang nakatingin sa bangkay ng orc. 5 minuto na ang lumipas, pero wala pa ring bagong halimaw na lumalabas mula sa hamog. Napatingin siya sa mga kamay niya. Pagkatapos niyang makalusot sa C-rank, bumawi ang kanyang mana, pero napagod siya sa pag-iisip. Naghintay pa siya ng 2 minuto. Sa wakas, may lumitaw mula sa hamog. Hinawakan ni Alec ang kanyang espada, handa ng lumaban. Umatras siya at tinitigan ang malaking paa na kakalabas lang mula sa hamog. Naningkit ang kanyang mga mata habang hinihintay ang tuluyang paglabas ng halimaw. Sa loob ng 1 segundo, isa pang paa ang tumapak sa entablado. Ang buong halimaw ay tumayo sa harap ni Alec, halos matarante siya. Isang matangkad, pangit na kayumangging troll na may isang bilog na mata sa gitna ng mukha ang nakatayo sa harapan niya. May hawak itong malaking paniki na gawa sa kahoy. Maskulado ang mga braso nito at bahagyang nakaumbok ang tiyan. Tumangala si Alex sa matayog na halimaw, isang tuyong ngiti ang sumilay sa kanyang labi. B. Negative rank direkta pagkatapos ng C. Negative rank. Hindi ba medyo unfair? Isang determinadong tingin ang sumilay sa kanyang mga mata habang umatras ulit siya. Don't think I am scared. Magkikita pa tayo. Iyon ang huling sinabi ni Alec bago aminin ang pagkatalo at mapalaya sa piitan. Lumitaw siya sa training ground. Hindi tulad ng iba na nahulog pagkalabas, siya ay nakatayo ng maayos. Pinagmasdan niya ang paligid nang marinig ang boses ni Professor Eliza. Sige, labas na si Alec. Tapos na ang practical exam. Tinaasan siya nito ng kilay. I am very satisfied with everyone's performance. Mukhang nagsikap kayong lahat, pero pag-uusapan natin ito mamaya dahil alam kong wala ng lakas para makinig sa akin ngayon. Magpahinga na lang kayo. Makikita ko kayo sa klase after 2 days. Tumango si Alec at tumingin sa rankong projection. Parehas ang points namin ni Kyle. Bamantong hininga siya. Ibig sabihin pinatay din ni Kyle ang orc. Hindi ko alam ang aktwal na rango niya dahil sa artifact na suot niya, pero kung ginawa niya iyon, ibig sabihin ay at least D+ rank siya. Biglang may humawak sa braso niya. Bro, can you stop releasing your aura? Hindi ko alam kung bakit, pero kayo ni Kyle ay nagiging magkamukha araw-araw. Tumigil na kayo sa pagpapakitang gilas. Si Nine iyon, may inis na ekspresyon sa mukha. Naiinis siya sa lahat. Damn! Ako ang gustong magpakitang gilas. Bakit silang dalawa ang nakakakuha ng spotlight? Napakurap si Alec at agad na tinago ang kanyang aura, pero huli na dahil maraming gulat na mga mata ang nakatitig sa kanya. Ngumisi si Kyle na nakaupo sa likuran ni Alec. Umalis na tayo, sabi niya. Pagkatapos mag-inat ay napangiwi siya. Kailangan ko ng pahinga. Tumayo rin sina Carcel, Lara, at Mia. Napabuntong hininga si Alec at sabay-sabay silang naglakad. Sa ilalim ng naiinggit na tingin ng maraming estudyante, umalis sila sa training ground at pumunta sa kanilang dorm. Pagkaraan ng ilang sandali, nagpaalam sina Lara at Mia sa mga lalaki at pumunta sa dorm ng mga babae. Umalis na rin sina Alec at Carcel pagdating nila sa tapat ng boys dorm building. Si Kyle naman ay naglalakad sa tabi ni Nine nang magsimula siyang kausapin si Bia sa isip. Bia! Bia! Naririnig mo ba ako? Saglit na walang sumagot, pero pagkaraan ng ilang segundo, umalangaw-ngaw ang boses ni Bia sa kanyang isipan. Kaya ko. Huminto siya sa tapat ng dorm niya. Pagkatapos tumango kay Nine ay pumasok na siya sa loob. Nasaan ka? Dapat ba kitang sunduin? Sa tingin ko hindi mo kaya kahit gusto mo. At saka, nakita kitang nag-away sa loob ng piitan. Nagawa mo. Paano? Pumasok si Kyle sa banyo para maligo habang kausap si Bia. Test. Ang komplikado. Pagkatapos kong sumama sa iyong Panginoon, dinala niya ako sa isang gusali. Pumasok kami sa isang kwarto kung saan nakaupo si George at ang 3 mas makapangyarihang individual. Maraming projection na nagpapakita ng mga estudyanteng nakikipaglaban sa mga halimaw na lumulutang sa silid. Pagkatanggal ng damit, binuksan ni Kyle ang gripo at bumuhos ang malamig na tubig sa kanyang katawan. Masyadong malamig. Well, natural na ang artificial dungeon ay ginawa ng academy kaya malamang nakikita nila ang nangyayari sa loob. Natahimik sandali si Bia. Kumakain siya ng dekalidad na karne kasama ang mga matatandang individual pagkatapos ng practical exam. Lahat sila ay nag-uusap tungkol sa maraming bagay nang hindi alam ni Bia na nakikinig siya. Kyle, sa tingin ko kailangan mong linawin ang bagay tungkol sa iyong talento.
Ang matandang may puting buhok ay parang academy principal dahil kahit si George ay nirerespeto siya. Isa pa, tila pinipili nila ang mga estudyanteng papasok sa ilang mahiwagang realm. Natigilan si Kyle. Ginulo niya ang buhok niya, nakakunot ang noo. Isang mahiwagang kaharian. Ito ay hindi madaling makita dahil ang mga kaharian na ito ay naiwan ng isang makapangyarihang individual. Lubhang kulang din ang impormasyon tungkol sa ganitong uri ng realm. Wala akong masyadong alam. Hindi nila napag-usapan ang tungkol sa kaharian, pero ang pangalan mo ay tinanggal sa listahan ng mga papasok dahil sa iyong mababang talento. Ang usapin tungkol sa aking talento ay komplikado. Hindi ko naman pwedeng sabihin na dumami ang talento ko. Imposible yon. Malamang malalaman nila ang tungkol dito dahil sa tingin ko ay hindi magtatagal ang balita tungkol sa talento ko. Kinausap ni Kyle si Bia habang naliligo. Lumabas siya pagkatapos magpatuyo ng buhok at umakyat sa kama. Binubusog siya ni Bia ng maraming bagong impormasyon at pinakanakalang siya sumasagot. Habang nakikinig si Kyle, mas lalo siyang nagulat. Damn! Bakit pakiramdam ko tinitiktikan mo sila? Hindi magandang ugali to, pero nagdadala ito ng maraming impormasyon kaya paano kung manatili ka kay Master saglit? Hindi naman masama. Kung hindi dahil hinahanap ka ng buong kontinente ngayon, pwede kang maging isang nangungunang especially iya. Isang evil green? Ang sumilay sa mukha ni Kyle habang tumatawa sa isip. Biglang nabulunan si Bia na kumakain ng marinig ang biglang pagtawa ni Kyle sa kanyang isipan. Ang mga taong nakaupo sa paligid niya ay tumingin sa kanya na may nalilitong mga ekspresyon. Gusto niyang magmura, pero pinigilan niya ang sarili at inosenteng itinoon ang atensyon sa pagkain, walang pakialam sa mga titig na tumutusok sa kanyang likuran. Habang kausap ni Bia si Kyle, biglang sumimangot si Principal Rattrick at naglabas ng umiikot na communication crystal mula sa kanyang storage ring. Natahimik ang lahat sa silid. Kakaibang tensyon ang namayani sa hangin. Tumangala si Bia sa principal na lumayo sa iba bago umilo ang communication device, nagpapakita ng isang may edad ng lalaki na nakasuot ng gintong robe. Ang hari. Bulalas niya sa isip, may pagtataka habang palihim na sumisilip sa communication crystal. Si Kyle naman ay nalilito. Umupo siya, nakakunot ang noo. Kung ang principal ay nakikipag-usap sa hari, malamang na ang lihim na kaharian ang pinag-uusapan nila. Sigurado ka bang ang taong iyon ay ang hari? 100% sigurado ako. Isang beses ko lang siya nakita noong pumunta tayo sa Royal Castle bago tayo pumasok sa tower, pero hindi ko makakalimutan ang mukha niya. Kamukha niya ang dating version ni Carcel. Naririnig mo ba ang pinag-uusapan nila sa communication crystal? Bumalik ang tingin ni Bia sa pagkain, nakapantinag ang kanyang tenga, pero wala siyang narinig na boses. Sinulyapan niya ang principal at nakita ang isang transparent na kalasag sa paligid nito. Test. Wala akong marinig. Nakablock ang boses nila. Hayaan mo na. Siguro hindi ito dapat nating malaman. Anyway, kwentuhan mo pa ako tungkol sa Academy's tournament na pinag-uusapan natin kanina. Hindi pa ito nangyari noon dahil hindi kailangang ipakita ng Royal Academy ang dominasyon nito. Una, ang principal ang kasalukuyang nag-iisang triple S rank sa buong kaharian. Pangalawa, anuman ang kanilang orihinal na katayuan, lahat ng estudyante sa Academy ay nakakamit ng isang bagay na hindi kapanipaniwala sa kanilang buhay. Kinausap ni Bia si Kyle, pinupunan ng mga detalye tungkol sa tournament na narinig niya sa silid. Pagkaraan ng ilang minuto, inalis ni Principal Rattrick ang transparent shield. Lumapit siya kina George at sa mga elder, malungkot ang ekspresyon. Tumayo si George, malungkot din ang mukha. Kung tumawag ang hari, may mali. Anong nangyari? Seryoso ang mukha ni Rattrick habang nakatingin sa lahat sa silid. Aalis ako saglit. Babalik ako pagkatapos ng Academy's tournament kaya ingatan mo ang Academy kapag wala ako. Matapos tumango ang mga pinagkakatiwalaang subordinate niya, tumawa siya para gumaan ang mood. Sabihin sa mga estudyante na ang mga nagsikap at lumahok sa torneo ay magkakaroon ng espesyal na sesyon ng pagsasanay mula sa akin. Tuturuan ko sila ng mga diskarte sa pagliligtas ng buhay. Ginagawa din ito ng mga matatanda mula sa ibang kaharian. Tawagan niyo agad ako kung may urgent situation. Aalis na ako. Ikinaway ni Rattrick ang kamay niya. Lumingon siya at nagsimulang maglakad, pero paghakbang niya ay nawala na siya sa silid. Napatingin si George sa kumukupas na imahe. May nangyari ba? Bakit bigla siyang tinawag ng hari? Minasahe niya ang kanyang mga templo at kumaway sa mga elder, seryoso ang ekspresyon.
Bumalik ka muna. Bamantong hininga si Elderhan at tumayo. Umuwi na tayo, bata. Binuhat niya si Bia. Kasama ang dalawa pang elder, lumabas sila ng kwarto. Pagkaraan ng ilang sandali, nakangiting tumingin si Elderhan kay Bia. Iuuwi na kita o gusto mong manatili saglit sa matandang ito? Kinusat ni Bia ang mga mata at cute na inihilig ang ulo. Natawa si Elderhan sa reaksyon nito. Mukhang hindi mo maintindihan ang sinasabi ko. Iuwi na kita dahil may gagawin pa ako. Naglakad siya patungo sa dorm ng mga lalaki pero huminto sa labas ng gusali, nakakunot ang noo. Alam kong nasa loob siya ng building pero hindi ko alam ang lokasyon ng kwarto niya. Napakahirap pumunta at kumuha ng impormasyon sa main hall. Naalala ko, binigyan ko siya ng communication device. Naputol ang kanyang pangungusap nang marinig ang pamilyar na boses sa tapat niya. Master. Napatingin si Elderhan sa taong nakataas ang kilay. Si Kyle, palabas ng building, seryoso ang ekspresyon. Paano niya nalaman na nandito ako? Hindi pinansin ni Kyle ang kaina hinalang tingin mula sa matanda at nagmadaling lumapit. Habang nakatitig si Elderhan kay Kyle, umipakpak ang mga pakpak ni Bia at lumipad. Pumatong siya sa ulo ni Kyle. Naningkit ang mga mata niya habang iniisip ang mga nangyari. Tulad ng sinabi mo, ang sarap talagang makinig sa iba nang hindi nila alam. Dapat kong gawin ito ng madalas. Hehe. Narinig ni Kyle ang hajijek ni Bia sa isip niya. Pinigilan niya ang ngiti at tumayo sa harap ni Elderhan. Salamat Master sa pag-aalaga kay Bia. Walang sinabi si Elderhan, pinoproseso ang nakatagong ngiti sa mga mata ni Kyle. Isang kakaibang kaisipan ang sumagi sa isip niya na hindi niya inaasahang paniwalaan. Don't tell me Bia understand everything we talked about inside the room. Hindi naman pwede, di ba? Dama po ang mga mata niya kay Bia na inihilig ulit ang ulo, nakatingin sa kanya ng inosente. Siguro masyado akong nag-iisip. Nakangiti, tumingin si Elderhan kay Kyle. Matapos makita ang kakayahan nito sa pakikipaglaban, ipinagmamalaki niya ang kanyang estudyante. Okay lang. Magpahinga ka na ngayon. Napagod ka siguro pagkatapos ng practical exam. Busy ako bukas, pero simula kinabukasan, pumunta ka sa library pagkatapos ng tanghali. Tuturuan kita tungkol sa arrays hanggat nandito ako. Nakita ko sa mga pahinang iyon ang mga symbols na iginuhit mo, hindi ito kasiya siya at kailangan pa ng improvement pero nakikita kong pinaghirapan mo. Sinimulan niyang ituro ang mga pagkakamali ni Kyle, tulad ng kapal ng mga simbolo at kung paano siya nag-crack ng napakaraming simbolo sa isang beginner array lang. Pinakinggan ni Kyle ang bawat pagkakamali na itinuro ni Elderhan, stowak ang mukha, pero sa isip niya ay pinipigilan niya ang pagtawa dahil kabaligtaran ang sinasabi ni Bia. Sinasabi ko sa iyo sa harap ng ibang matatanda na pinuri ka ni Elderhan na parang henyo. Ipinakita niya na siya ang iyong Panginoon. Bakit siya nagrereklamo ngayon? Habang pinapanood kanyang gumuhit ng array sa projection, tumatawa siya ng walang tigil. Sinabi pa niyang ipinanganak ka para matuto tungkol sa arrays. Sinabi niya na ang iyong beginner arrays ay perpekto nang walang kahit isang error. Test. Sok. Paano ba madaling baguhin ng isang tao ang kanyang mga salita? Napatingin si Kyle kay Elderhan na abala sa pagsuway sa kanya, seryoso ang ekspresyon. Mukhang seryoso siya. Sigurado ka bang iisang tao ang pinag-uusapan natin? Makalipas ang ilang minuto, tuluyan na siyang iniwan ni Han. Nakangiting bumalik si Kyle sa kanyang kwarto. Binuhat niya si Bia mula sa ulo niya at nakangisi sa nakaumbok nitong tiyan. Busog ka. Huwag mo na itong gawin. Masyadong masarap ang pagkain kaya kinain ko lahat ng binigay nila sa akin. Tulog na tayo. Pinatong niya si Bia sa unan at binalot ng kumot bago humiga din sa kama. Saglit niyang tinitigan ang kisame ng kwarto gamit ang itim niyang mga mata. Ang haba naman ng araw na ito. Makalipas ang ilang segundo, narinig ni Bia ang mapayapang paghinga ni Kyle. Madali siyang makatulog. Kinabukasan sa Royal Academy, kalmado ang paligid. Pagod ang mga estudyante matapos ang practical exam. Marami ang nagpahinga sa kanilang mga silid, habang ang iba ay nagliwaliw. Ang mga estudyante sa ikalawa at ikatlong taon, karamihan ay may mga misyon, ay nagtungo sa mga kalapit na restaurant o palengke para mag-enjoy. Iaanunsyo ang midterm results pagkaraan ng ilang araw kaya nagsaya muna sila bago malaman ang mga resulta. Sa harap ng mission hall, si Nine ay may malungkot na ekspresyon habang sinusubukang makakuha ng misyon para lang makakuha ng atensyon. Damn it! Bumaba ang buhay ko pagkatapos ng isang misyon kasama sina Kyle, Alec, at Carcel.
Nangangako ako, hindi ko na sila iimbitahan sa susunod. Nagmaktol siya at umalis dahil wala siyang nagawa kahit makipagtalo pa. Pagkaraan ng ilang sandali, sinipa niya ang isang maliit na bato. Natutulog silang lahat na parang troso. Ngayon hindi ko na alam ang gagawin ko. Kinaumagahan, pumatok siya sa pinto ni Kyle at nakita ang huli na natutulog ng walang pakialam. Gusto niyang pumasok pero mukhang handa si Kyle dahil pabagsak nitong isinara ang pinto. Naiinis, iniwan ni Nine si Kyle at nagtungo kina Alec at Carcel, pero pareho nilang isinara ang pinto sa kanya. Sok! Gusto ko nang umalis sa academy. Gusto kong makakita ng maraming sariwang tubig. Gusto ko. Nanghina ang boses niya habang nakatingin sa mga estudyanteng malapit. Isang estudyante sa ikalawang taon, may kulay abo na buhok, ang naglalakad patungo sa hilaga kasama ang tatlo pang estudyante. Bahagyang ipinikit ni Nine ang mga mata nang makita ang pamilyar na bilog na salamin sa mata ng binata, kulay lila. Ngumiti siya at iwinagayway ang kamay sa estudyante, si Blaine, na abala sa pakikipag-usap sa mga kaibigan. Senior Blaine. Halos matarante si Blaine nang marinig ang malakas na sigaw. Inayos niya ang salamin at tinignan ang tumawag. Nine. Magalang siyang ngumiti. Kilala niya si Nine dahil nagkita na sila bago pumasok sa tower. Dalawang estudyante lang sa ikalawang taon ang nakabalik mula sa tower, kaya masaya si Blaine na ligtas siya. Kumaway siya pabalik, hindi alam kung bakit kumakaway si Nine. Nakasimangot ang isang kaklase ni Blaine. Hoy Blaine, nakakabad trip yung ngiti niya. Ha! Yung ngiti. Ngayong binanggit mo, parang masama nga. Ipinikit ni Blaine ang mga mata. Sinenyasan siya ng mga kaibigan na umalis na, pero binilisan ni Nine at nakarating sa harapan nila, nakangiti. Seniors, saan kayo pupunta? Bamantong hininga si Blaine at tiniyak sa mga kaibigan na hindi masamang tao si Nine. Pagkatapos, ngumiti siya kay Nine. Lalabas kami para magsaya. Ikaw. Lumawak ang ngiti ni Nine. Senior, isama niyo na ako. Ha? Gusto mong sumama? Medyo malayo tayo sa academy dahil may misyon pa tayo, papatay tayo ng mga halimaw na putik. Okay lang, senior. Gagala lang ako at babalik tayo ng sabay. Nakangiting sabi ni Nine. Nag-isip si Blaine. Nag-aatubili ang mga kaibigan niya, pero pagkatapos makipag-usap at makakuha ng pahintulot, pumayag si Blaine. Kasama si Blaine at ang iba pang estudyante, naglakad si Nine patungo sa gate. Pagdating nila, sinadya ni Nine na magtago sa likod ng grupo na nagpakita ng mission page sa guard. Pagkalabas nila, nanliit ang mga mata ng guard nang makita ang nawawalang figure ni Nine. Bakit parang pamilyar ang batang yun? Bulong ng guard, pero naalala niya ang babala ilang araw na ang nakakaraan. Nanlaki ang mga mata niya. Isa siya sa mga estudyanteng pinagbawalan na lumabas ng academy. Gusto niyang pigilan ang mga bata, pero malayo na ang narating ng grupo. Bawal akong lumabas ng gate. Sai, kailangan kong sabihin sa elder. Minasahin niya ang mga templo at hinablot ang isang estudyante para ipadala ang mensahe sa taong nagbabala sa kanya. Samantala, binalik ni Blaine ang tingin kay Nine. Pupunta tayo dito. Huminto siya at tumingin sa paligid. Wala na si Nine. Saan siya nagpunta? Laminggalinga sila pero hindi nila nakita si Nine. Umalis na sila dahil kailangan nilang tapusin ang misyon. Kinabukasan ng madaling araw, bumalik si Blaine at ang tatlo sa academy, masaya. Nagkwentuhan sila habang nagtatawanan. Kumpleto na ang misyon nila, pero pagkapasok nila, huminto ang isang matandang lalaki, itim ang buhok, singkit ang mga mata. Napahinto silang lahat at napatingin sa matanda, nalilito. Pero napalitan ng kilabot ang pagkalito nila nang sabihin ng matanda na kailangan nilang tumakbo ng 100 round sa pader ng academy. Why? Di makapaniwalang sabi ni Blaine. 100 round. Sobrang laki ng academy. Dahil tumulong kayo sa isang estudyanteng pinagbawalan na lumabas. Magsimula na kayong tumakbo kung ayaw niyong madagdagan pa. Napatingin si Blaine sa mga kaibigan niya na nagmumura sa kanya sa isip. Gusto niyang umiyak. Nabalitaan nila ang tungkol sa mga ipinagbabawal na estudyante, pero hindi niya pinakinggan ng mabuti kung sino kaya pumayag siya kay Nine. Dapat alam kung may mali sa sandaling ngumiti si 9 nanograms ganoon. Umiyak siya sa loob at nagsimulang tumakbo kasama ang mga kaibigan. Tumingin ang matanda sa likuran nila at bumantong hininga. Pagkatapos makuha ang balita tungkol kay Nine, ipinaalam niya sa vice principal, pero tumawa lang ito at sinabing huwag mag-alala dahil may guardian si Nine sa labas ng academy. Anyway, kailangan kong parusahan ang mga bata.
Ang mga pangalan ng ipinagbabawal na estudyante ay nakasulat sa loob ng bulwagan, hindi nila ito napansin. Nakatayo si Kyle sa banyo, tinatitigan ang refleksyon niya sa salamin. Napatingin siya sa buhok niya, hinahaplos ang gilid nito, walang pakialam ang ekspresyon. Itim pa rin ang buhok ko. Pinunasan niya ng tuwalya ang buhok at katawan, at nagsuot ng long sleeve pale blue shirt at gray na pantalon. Pagkatapos ng practical exam, nanatili lang siya sa kwarto nila ni Bia. Ngayon, nagsisimula na ang klase sa unang taon kaya maaga siyang nagising. Kinagabihan, pupunta siya sa library para mag-aral ng arrays. Pagkatapos magbihis, lumabas siya ng banyo at tinignan ang kulubot na kumot sa kama. Bia, alis na tayo. Oras na ng klase. Tinanggal niya ang kumot at sinundot si Bia na tamad na tamad. Sok, sa tingin ko kailangan kitang isawsaw sa tubig. Nanginginig si Bia, naaalala ang nangyari kahapon, pinilit siyang paliguan ni Kyle. Ikaw. Sabi ko sa'yo ayoko ng malamig na tubig. Sigaw ni Bia at agad na umalis sa kama. Inayos niya ang pulang balahibo niya at lumipad sa paligid ni Kyle. Humalaklak si Kyle nang makita siyang parang ibon. Sabay silang lumabas ng kwarto. Kumatok si Kyle kay Nine, pero walang sumagot. Kinusat niya ang mga mata. Nasaan siya? Kahapon lang ay ginugulo niya ako na lumabas. Kumatok ulit si Kyle, pero walang sumagot. Lumabas siya ng gusali at dumiretso sa classroom. Nasagot ang tanong niya nang malapit na siya sa class building. Isang matandang lalaki, itim ang buhok, ang nakatayo sa harap ng grupo ng mga estudyante, nakakunot ang noo. Nagli-lecture siya, galit ang ekspresyon. Napataas ang kilay ni Kyle nang makita sina Blaine at Nine sa grupo. Maayos si Nine, pero hindi maganda ang hitsura ni na Blaine at ng grupo nito. Kulubot at basang-basa ng pawis ang mga damit nila. Mababaw ang paghinga nila habang sinusubukang tumayo ng maayos. Isang maliit na grupo ng mga estudyante sa unang taon ang nakatayo malapit sa matanda, nagtatawanan at nagbubulungan. Lumapit si Kyle sa grupo at tinapik ang balikat ng isang estudyante. Ha! Lumingon ang estudyanteng may buhok na olive, pero nang makita si Kyle ay lumiwanag ang mga mata nito. Kaklase Kyle. Masyadong malakas ang boses niya. Napatingin sa kanya ang mga estudyante. Si Kyle. Tingnan mo ang sikat na bird beast na lumilipad sa paligid niya. Damn! Bakit siya nandito? Nalaman niyang pinag-uusapan namin siya. Nagbubulungan sila. Ang ilan ay umatras sa takot. Gusto lang ni Kyle itanong kung ano ang nangyayari, pero nakatingin na sa kanya ang lahat. Nag-clear throat siya at umatras, may magalang na ngiti. Gusto ko lang malaman kung ano ang nangyayari doon. Tinuro niya ang matanda at ang grupo ng mga estudyante. Napangiti ang estudyanteng may buhok na olive. Naisipan niyang makipagkaibigan kay Kyle dahil humahanga siya sa pagsusumikap nito. Mababa man ang talento ni Kyle, kinakalaban niya si Alec. Inspirasyon si Kyle sa kanya. Hindi niya alam ang totoong pagsisikap ni Kyle. Classmate, Trey ang pangalan ko. Sasabihin ko sa iyo ang nangyari. Ipinaliwanag ni Trey ang lahat kung paano nakalusot si Nine sa academy, at kung paano tinulungan ni na Blaine ang huli. Pinarusahan si Blaine at ang grupo nito kahapon, pero bumalik si Nine ngayong umaga kaya pinapagalitan siya ngayon. Napapikit si Kyle. Sigurado kang tinulungan siya ni Blaine. Bakit pakiramdam ko niloko siya ni Nine? Umalangaw-ngaw ang boses ni Bia sa isip ni Kyle. Feeling mo lang. Knowing his personality, 100% sure akong niloko niya si Blaine. Pinigilan ni Kyle ang pagtawa at nagpasalamat kay Trey bago naglakad patungo sa building. Sumunod sina Trey at isa pang estudyante. Habang naglalakad, nakatingin si Kyle kay Nine, at nakita niyang nakatingin din ito sa kanya, may pagmamakaawa. Sigaw ni Nine sa loob-loob, tulungan mo ako, bro. Isang oras na siyang nakikinig sa matanda. Sumasakit na ang tenga niya. Ngumisi si Kyle at tumalikod, hindi man lang siya tinitignan. Nakita rin ni Bia si Nine at binigyan ito ng nakakaawang tingin, at tumawa sa loob habang sumusunod kay Kyle. Tiningnan ni Bia sina Trey at ang estudyanteng sumusunod kay Kyle bago tuluyang pamatong sa ulo ni Kyle, iniuunat ang mga pakpak. Hindi mo ba tutulungan si Nine? Hindi, kailangan niyang magdusa ng kaunti. Pinarusahan si Senior Blaine at ang mga kaibigan niya dahil sa kanya. Humalaklak si Kyle. Pagkatapos ng ilang sandali, nakarating na sila sa isang pamilyar na silid-aralan. Tinulak niya ang pinto at pumasok. Marami ang wala pa, pero natahimik ang mga estudyante nang pumasok si Kyle. Kyle! Narinig ni Kyle ang boses ni Carcel, kumakaway mula sa second row.
Mag-isa siyang nakaupo dahil wala pa si Alec. Nakangiting umupo si Kyle sa tabi niya. Maya-maya, dumating sina Alec, Lara, at Mia. Nang mapuno ang silid, pumasok si Nine, malungkot ang mukha. Pinunasan ni Nine ang luha at pinandilatan sina Kyle at Carcel dahil hindi siya tinulungan. May masamang ekspresyon siyang umupo sa unahan kasama si Alec, hindi kay Kyle. Napatingin si Kyle kay Nine at nagkibit balikat, sabay ngisi. Matapos mapuno ang silid-aralan ng mga estudyante, dumating si Professor Aliza, may dalang mga papel. Malungkot ang ekspresyon niya habang tinitignan ang mga estudyanteng may dismayadong mukha. Natahimik ang lahat nang dumating siya at binigyan sila ng malamig na tingin. Umakyat siya sa entablado at tumayo sa likod ng podium bago hinampas ang mga papel dito. Magandang umaga sa lahat. Ang tingin niya ay dumaan sa mga estudyante. Alam kong nakapagpahinga kayong lahat kahapon. Kaya gusto kong pag-usapan ang theoretical exam. Kinuha niya ang mga papel at kinalikot iyon. Nasuri ko na ang mga papel ninyo, pero ang iba sa inyo ay baka akala ninyo pipaikit mata lang ako sa pagsuri. Ang nakasulat lang sa mga papel ninyo ay mga imbento na kwento at kakaibang simbolo na hindi ko mailarawan. Bumaba ang boses niya habang bumantong hininga. Alam kong mahirap ang pagsusulit, pero hindi iyon dahilan para hindi makapaghanda. Malawakan ang sakop ng material, at binigyan ko kayo ng gabay. Kaya bakit napakasama ng mga resulta? Maging ang mga nasa loob ng tower, na walang panahon para mag-aral, ay nakakuha ng mas mataas na marka. Una niyang tinitigan si Kyle, sina Alec at Mia, pero nang makita si Nine, hindi niya alam kung matatawa o maiiyak dahil sa papel nito. Well, maliban sa ilang espesyal na kaso. Ibinaba niya ang mga papel sa podium. Makukuha niyo ang resulta pagkaraan ng 2 araw. Ipapaskil sa Students Hall. Simulan na natin ang lesson. Nakahinga ng maluwag ang mga estudyante nang hindi na pinag-usapan ni Professor Aliza ang exam. Tinignan ni Nine si Kyle, may sakit na ekspresyon. Naalala niya kung paano siya tinitigan ni Professor Aliza nang sabihin nitong mas maganda ang performance ng mga pumasok sa tower. Naalala niya kung gaano siya kaiba kay Kyle. Naubos na yata ang 50,000 mana stones ko. Napakurap siya. Nawala ang kinang ng mga mata niya nang maisip ang 50,000 mana stones na kailangan niyang ibigay kay Kyle. Nagpatuloy ang klase. Nag-lecture si Professor Aliza tungkol sa epekto ng mana sa katawan. Matapos ang 2 oras, dumating si Professor Aster at nagsalita tungkol sa mga armas at artifact. Pagkaraan ng 2 oras pa, umalis ang mga estudyante at nagtungo sa silid para sa history class. Isang matandang lalaki, kulot ang buhok, ang nasa loob nang dumating sila. Binigyan ng matanda ang mga estudyante ng mga libro at pinag-usapan ang pamumuhay ng mga tao at iba pang lahi matapos maging maayos ang relasyon nila. Nagkwento rin siya tungkol sa mga lumang kaugalian at kung bakit ayaw makipag-ugnayan ng Sea Continent sa ibang lahi. Maingat na nakinig ang mga estudyante nang magsalita ang propesor tungkol sa Sea Continent. Kulang ang impormasyon dahil lagi sa tubig ang mga sirena. Ang mga sirena ay may malakas na koneksyon sa tubig. Kaya mas gusto nilang manatili sa kanilang kaharian, pero mababago nila ang anyo nila at maging tao o elf. Kaya kahit lumabas sila at gumala sa ibang kontinente, walang makakakilala sa kanila. Nagbulungan ang klase. Totoo pala. Kaya pala mahirap makakita ng sirena. Sok! Lagi silang walang pakialam at hindi tumutulong sa iba. Duwag ang mga nasa Sea Continent, nagtatago sa tubig. Hindi, mahina at maganda sila kaya hindi sila lumalabas. Nagtawanan ng ilan, pero nakasimangot si Nine. Kinusat niya ang dila at tumingin sa propesor. Narinig ni Kyle ang usapan. Gusto rin niyang makakita ng sirena, pero napansin niya ang masamang ekspresyon ni Nine at Alec habang binabastos ang mga sirena. Napataas ang kilay ni Kyle, pero dahil pinatahimik sila ng propesor, nakalimutan niya iyon. Class, itigil na natin ang lecture. Itutuloy natin bukas. Pagkaalis ng propesor, nagkwentuhan ang mga estudyante. Pagkatapos magpahinga, nagtungo sila sa training ground kung saan naghihintay si Professor Liam. Sa wakas tapos na ang mga pagsusulit at maaari na akong magsimulang magtrabaho ulit. Nakangiting sabi ni Liam at pinagsanay ang mga estudyante, itinuturo ang kanilang mga pagkakamali. Kinilig si Kyle habang iniisip ang training session nila ni Liam. Pinunasan niya ang pawis at tumayo sa harap ng isang dummy. Inilabas niya ang espada at nagsimulang mag-practice. Puno ng klase at pagsasanay ang buong araw niya. Maya-maya, napaupo si Kyle, pinupunasan ang pawis.
Napatingin siya kina Alec, Carcel, at Nine na nagsasanay malapit sa kanya, seryoso ang mukha. Nasa long-range training area sina Lara at Mia. Si Trey at ang batang itim ang buhok ay nakasunod kay Kyle, pero hindi gaanong makipag-interact si Kyle sa iba. Marahil ay nagbago siya ng kaunti pagkatapos makipagkaibigan. Kahit may kanya-kanyang sikreto sila, hindi iyon dapat ipag-alala ni Kyle. May malaking sikreto rin siya. Nakangiti si Kyle, nakapikit. Isang nakakapagod pero normal na araw. Pagkatapos ng 2 oras sa training ground, bumalik siya kasama si Nine, naglinis ng sarili, at dumiretso sa library. Sinalubong sila ng matandang librarian, pero napansin ni Kyle ang isang bagong mukha, isang matangkad at payat na babae, nakasuot ng itim, nagtatrabaho sa tabi ng librarian. Mukhang inosente ang mukha niya, may makapal na salamin. Mukhang nasa late 20s na siya. Bumalik ang tingin ng dalaga kay Kyle at tumango, pero sumulyap ang mga mata niya kay Bia. Sa wakas nakahanap na si Master ng katulong para sa librarian. Napaisip si Kyle at tumango lang. Sinulyapan niya ang matandang librarian para kumpirmahin kung pwede siyang pumasok sa secret room. Ayos lang. Kumuha siya ng kristal at binuksan ang secret room. Umubo si Kyle nang makapasok. Maraming usok at amoy sunog. Nakita niya ang isang matandang figure na nagtitimpla ng kung ano sa isang malaking mangkok. Master. Tumingin si Elder Han kay Kyle at ikinaway ang kamay. Nawala ang usok. Maupo ka. May mga bagong libro ako tungkol sa arrays para sa iyo. Basahin mo ng mabuti. Tanungin mo ako kung may tanong ka. Bumantong hininga si Kyle at umupo, kinuha ang isang libro. May mga tanong siya habang nagbabasa. Si Elder Han ay nagel-lecture din paminsan-minsan. Kinagabihan, bumalik na si Kyle sa kanyang silid matapos silang makakain ni Bia at humiga sa kama, pagod na pagod. Hindi nagtagal, nakatulog na siya. Abangan ang mga susunod pang kabanata ng The Eternal Bloodline.